Ano ang dalawang legendary devil fruit na gustong makuha ni Rax D. Sebek? Sa recent chapter nga ng manga, ni-reveal ni Sebek na meron daw siyang dalawang devil fruit na kailangang makuha. Yung isa nga daw dito most likely na nasa Elbaf. Pero wala ngang hint na gusto itong kainin ni Sebek. Bagkos pinoportray niya na kailangan daw itong kainin ni King Harald. Dahil paniguradong mas lalakas daw ito once nakainin niya itong legendary devil fruit na to. So as we all know na yung number nga ng chapter na to 1156. Yung 56 nga alam naman nating ang ibig sabihin neto in Japanese Gomu. At sa tagal nga ng kwento ng One Piece naging significant na nga itong number 56 sa karakter ni Luffy. Kumbaga it makes sense since ito nga yung devil fruit mismo ni Luffy. Kaya laging na-associate sa kanya itong number 56. Makailang beses na nga nating nakikita itong number na to sa mga nagdaang arcs gaya ng Dressrosa arc at even sa recent arc na Egghead Island arc kung saan nakalagay itong number 56 sa mismong baseball bat na kinreate ni Luffy. Kaya naman mataas nga ang tsansa para sa akin na itong tinutukoy ni Sebek na gusto niyang kainin ni Harald itong mismong Hito-Hito no Mi model Nika. Gaya nga ng nabanggit ko sa spoiler video natin timeline wise nga pasok itong Hito-Hito no Mi model Nika sa tinutukoy na legendary devil fruit daw na hawak ng Elbaf, which is matagal na nga daw itong nasa pangangalaga ng mga giants. In fact pinagpapasapasahan nga daw ito kada henerasyon. Bale ang magiging tanong nga ngayon kung itong Hito-Hito no Mi nga yung tinutukoy ni Sebek na isa sa legendary devil fruit na kailangan niyang makuha ano pa kaya yung isa pang legendary devil fruit? Alam ko na ang una nyong maiisip itong dark fruit ni Blackbeard. Since oo nga naman, matagal na ngang pinoportray yung pagiging two sides of a coin netong sila Blackbeard at Luffy. Kumbaga kung si Luffy ang mabuti itong si Blackbeard naman ang masama. Kung pure white itong devil fruit ni Luffy itong kay Blackbeard naman pure black. Pero what if yung tinutukoy palang devil fruit ni Sebek actually na nakain na pala ni Loki? Bali itong senaryo nga na to kung sakali man at hindi Hito-Hito no Mi model Nika itong hawak na devil fruit ng Elbaf. Bagkos ibang devil fruit na nakain na mismo ni Loki. Kung matatandaan nyo in chapter 1130 may isang giant nga na nagkwento sa Straw Hat Pirates na yung devil fruit daw na pinanghahawakan ng Elbaf na pinagpapasapasahan kada henerasyon gusto nga daw itong kainin ni Loki. To the point na ito raw yung rason kung bakit niya pinatay yung mismong tatay niya. Bali indirectly ngang kinumpirma ng giant na to na merong taglay ngayon na devil fruit itong si Loki. So ano nga ba itong nakaing devil fruit ni Loki? In chapter 1138 nga nakita natin itong mural ng Elbaf. Thousands of years ago na nga daw itong nandito. At alam naman natin na yung malaking creature dito sa ibaba ng Sun God Nika itong isang ancient giant. Distinguishable nga ito dahil sa laki at sungay neto. Ngayon kung mapapansin nyo meron ngang marka itong ancient giant na to na similar sa napakalaking serpent sa likuran kung saan ipinakita ngang bumubuga ito ng apoy. Hindi kaya ito yung hint sa atin ni Oda na yung devil fruit na tinatago ng Elbaf na nakain na mismo ni Loki isang serpent devil fruit na may kakayanang bumuga ng apoy? Dahil kung isang ang ancient giant itong nasa mural obviously na yung natitira na lang na ancient giant na kilala natin si Loki. Siya nga ang magiging representative ng imahe na to sa mural na magiging kaalyansa ng Sun God Nika sa Final War. At since meron nga siyang similar na tatak sa napakalaking serpent na to hindi nga malayong ito ang devil fruit ni Loki. Bali bukod nga sa maliit na hint na to magbibigay pa tayo ng mga clue na talagang itong
serpent nga ang devil fruit ni Loki at yung tinutukoy ni Sebek na isang legendary devil fruit na hawak ng Elbaf. So first i-specify muna natin kung ano nga ba exactly itong possible serpent devil fruit ni Loki. Sa tingin ko nga ito yung Hibi-Hibi no Mi model Jormungandr. Sa mga hindi nakakaalam galing nga sa Norse mythology itong Jormungandr. Similar nga sa nakita natin sa mural, nagbubuga nga rin daw ng apoy itong Jormungandr na isa ring serpent. Bali ang unang clue nga natin na ito talaga ang possible devil fruit ni Loki sa appearance. In chapter 1142 nga ni-reveal na isa pala itong creature na Jormungandr sa mga binuhay na nightmare na itong si Saint Gillingham. Dito pa nga lang nakakapagtaka na kung bakit merong idea itong mga bata na nakakatakot para sa kanila ang isang Jormungandr. Hindi kaya nakita na nila ito nung time na nag-transform si Loki? Isa pa kung mapapansin nyo yung mata nga netong nakita nating Jormungandr kamuka o hawig sa mata ni Loki. Parehas nga sila ng shape at eyelid. Speaking of Loki isa nga siya sa mga design ng nilabas nating sticker packs. Yes guys, bali meron nga tayong nilabas na mga sticker packs at 4 na series nga ito. Meron nga tayong Marine series kung saan nandito nga yung mga paborito nyong miyembro ng Marines. Meron ding Elbaf series kung saan nandito naman ang Straw Hat Pirates na naka Elbaf attire. Meron nga ring Supernova series kung saan syempre dito nyo makikita yung mga miyembro ng 11 Supernovas. At finally itong Straw Hat series kung saan nandito naman yung mga miyembro ng Straw Hat Pirates. For only 140 pesos nga lang meron na kayong waterproof na stickers. Pwede nga to sa mga sasakyan o tumbler nyo. Kung trip nyo ang umiscore sa mga ito ilalagay ko na lang yung link ng Shopee page natin sa comment section sa ibaba. Ang isang clue pa nga natin itong nabanggit ni Ripley kay Franky in chapter 1141 na yung biggest weakness o kahinaan daw ng Elbaf yung fire at lightning. Sa sumunod na chapter nga pinatotohanan ito ni Loki dahil gamit nga itong Ragnir hinampas niya ng pagkalakas-lakas itong Tree of Adam na nag-cause ng pagpuproduce niya ng lightning. Hindi kaya itong fire at lightning na tinutukoy ni Ripley parehas itong taglay ni Loki, lightning mula sa Ragnir niya at fire naman mula sa devil fruit niyang Jormungandr. Dahil gaya nga ng nabanggit ko, base sa mural pati na in Norse mythology kaya ring makapag-produce ng apoy ng isang Jormungandr. Speaking of apoy interestingly nga nalaman natin during Dressrosa arc nakasali pala itong si Harudin sa competition ng Correda Coliseum. Bakit? Habol nga ni Harudin yung papremyo na Mera Mera no Mi. Hindi pa nga rin nire-reveal sa ngayon kung ano yung point kung bakit gusto itong kuhain ni Harudin. Hindi kaya ang rason ng pagsali niya sa tournament sa Dressrosa para matapatan itong apoy na devil fruit ng kapatid niyang si Loki? At ang huling clue nga natin na talagang itong Hibi-Hibi no Mi model Jormungandr nga ang devil fruit ni Loki yung nakita natin in Skypiea arc. Kung matatandaan nyo, during sa flashback nila Noland at Calgara, may nakilala nga rin tayong isang serpent dito. Ito nga si Kashigami. So sino ba ito? 400 years ago nga itong si Kashigami ang kinikilalang sun god ng Shandia, which is pinatunayan nga ni Noland na peking Diyos lang itong serpent na to. Pinatay nga niya ito at pinatunayan niyang hindi itong serpent na to ang makakapagpagaling sa mga tao. At ganito nga exactly yung sitwasyon ngayon ni Loki. During nga sa introduction ng karakter niya kinlaim niya na siya daw ang sun god, which is alam naman nating ito talaga si Luffy, since yung devil fruit nga na taglay ni Luffy yung mismong Hito-Hito no Mi model sun god Nika. So may similarity nga itong serpent na si Kashigami kay Loki. Parehas silang peking Diyos. Bukod pa dyan guys pagtapos ngang patayin ni Noland itong si Kashigami sa
sumunod na chapter nga, in chapter 290, nagbigay ng hint si Oda kung sino nga ba talaga ang totoong Diyos. Ipinakita ngang nagkaayos na sila Noland at Kalgara sa moment na to. Sa kasiyahan nga nila, may nakita tayong nagsasayaw similar sa post ng Sun God Nika. Kaya naman in conclusion nga sa topic natin, ang dalawang legendary devil fruit na tinutukoy ni Sebek na kayang magpatumba kay Im-sama, posibleng itong Hito-Hito no Mi model Nika at itong devil fruit na pagmamay-ari ng Elbaf na nakain na ni Loki na Hibi-Hibi no Mi model Jormungandr. Bali, ano bang masasabi nyo sa theory na to? Kung may thoughts o idea nga kayo, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!